Ang mga ticket vending machine na dapat sanay makakapagbawas sa mahabang pila sa LRT, pinoproblema naman ngayon. Pero ayon sa pamunuan ng LRT, hindi na nila ipapaayos ang mga ito dahil nagkaroon daw ng bagong ticketing system o magkakaroon daw ng bagong ticketing system sa Oktubre. May report si Rafi Tima. Noong uni nagagamit pa raw ang mga ticket vending machines na ito. Sa halip na pumila sa mga teller, mas mabilis daw sana ang pagkuha ng ticket sa mga nagkalat na vending machines. Pero ilang buwan na rin umanong sira ang karamihan sa mga ito. Kaya naman ang mga suki ng LRT, nagtsatsaga sa pila. Malaking abala, lalo na kapag rush hour. Tinry ko mag-vending machine kaso mas nagtagal pa ako, kaya pumila din ako. Ayon sa pamunuan ng LRT, software ng mga vending machines ang problema. Isa-isang currency system lang daw kasi ang kaya nitong basahin. Dahil nakakonfigure ito sa lumang pera, ang mga bago hindi nito binabasa. Pero wala na raw silang balak na ayusin ito. Sa Oktubre, darating na raw kasi ang bagong ticketing system na pwedeng gamitin sa LRT Line 1 at 2 at maging sa MRT. Contactless na siya. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang ipasok doon sa gate, no? Ang kagandahan sa contactless, naiiwasan natin yung defective na ticket. Pinagtitsagaan na nga rin daw nila ang mga sirang passenger assistance machine sa LRT Line 1. Ang mga makinang ito ang nagbe-verify sa mga card na binibili ng mga pasahero. Sa kalumaan, isa-isa na raw itong nasisira at maging ang kanilang spare, sira na rin. While kulang yon, nagagawa naman natin ng practical na solution. Ang ginagawa natin dyan, may mga tinatawag tayong sharing. So, kunyari, 5 yung teller mo, nagkulang ng isang machine, ang gagawin lang naman nun is makikigamit lang. Pero ayon sa LRT, ang mga sirang makinang ito, hindi naman nagiging dahilan sa mahabang pila. Sa Line 2, nagdadagdag naman umano sila ng teller tuwing rush hour para maibsan ang haba ng pila sa mga teller. Pero sa Line 1, ang ipinatutupad na crowd control system umano ang dahilan ng paghaba ng pila sa mga istasyon. Bago itong crowd control scheme na ipinatupad dito sa LRT station, ay lahat ng mga pasaherong meron ng ticket ay pwede na pumasok dito mismo sa platform. Pero dahil nga sa dumaraming bilang ng mga pasahero, ay nagiging delikado na kapag napupuno itong mismong platform at patuloy pa rin yung pagpasok ng mga pasahero. Kaya naman ngayon, kapag napuno na yung kapasidad nitong platform, ay pansamantala mo na pinipigil yung mga pasahero dito pa lang sa may entrada sa pamamagitan nitong mga lubid. Ngayon, kapag napuno naman itong bahaging ito ng istasyon, ay pinipigil muna sila doon sa may security check area. Bukod sa iwas disgrasya, kailangan daw kontrolin ang dami ng pasahero sa platform para iwas overload ang mga lumang bago ng LRT Line 1. Ang problema kasi pag punong-puno yung platform, doon tayo nagkakaroon ng balyahan, tulakan sa pagsakay ng tren. Pangalawa, since hindi mo na naman pipigilan yung tao pag nandyan na yung tren, hindi pwede mong pigilan yan. Talagang lulusubin yung tren, nakakaroon tayo ng overloading. And then overloading results to train breakdowns. Ang mga sumasakay sa LRT Line 1, bagamat naaabala sa pagpasok sa platform, tanggap naman daw ang bagong sistema para iwas disgrasya. Mas okay ho ba yung ganitong sistema? Mas okay siya. Kaysa dati. Ano ba experience sa dati? Dati kasi kahit na nakapila ka sa unahan, tapos may lalaki, gigiting-giting ka, tapos tutula ka pa, and then nauna pa silang pumasok sa'yo. Depende rin sir, kasi hindi natin masabi pag rush hour kasi lahat ng tao mamadali. Rafi Tima, GMA News.